na naman po pala sa panibagong video mga ka-hunter. Sa video ko po palang to, ituturo ko sa inyo kung paano ang paggawa ng Derniture tank o yung tangke po ng Derniture alcohol with one-way valve na po. So bago po yan, palike and share naman po ng video to at pa-subscribe na rin po ng channel ko kung hindi ka pa po nakapag-subscribe. So ano pang hinihintay natin? Simulan natin yan. Paggawa po pala ng Derniture alcohol tank, ito po yung ating mga gagamitin. So, yan, gagamit po tayo ng, syempre, yung balloon pump, tsaka yung ating PVC pipe na 1/2 o 20 mm. Tapos, gagamit din tayo nitong female adapter with thread. Yan po. 1/2 din po yan yung sukat yan or 20 mm. Tapos 3 piraso po nitong male adapter. 3 piraso po. Yan, may thread po yan. Yung size niya po ay 1/2 inches o 20 mm. Kung sa mm po natin babasihan. 3 piraso po sila. Tapos gagamit po tayo ng Holland. So ito pong Holland na to ay nakuha ko po pala to sa yung sa Busni, yung sa pintura po, yung spray, pang spray paint. Sa loob po nun may makukuha ka pong Holland. Ito po ginagamit ko kasi bilog na bilog siya, hindi gaya nung mga ordinary. Tapos ito po pala gagamit tayo ng PVC pipe. Ang sukat niya po ay 2 inches. Yung haba niya po pala ay nasa 6 inches yung haba. Tapos gagamit din po tayo nitong level hose. Yan, mura lang po to sa mga hardware. So, ito po pala, gagamit din tayo nitong masking tape. Ayan po. Gagamit din po pala tayo nitong PVC, yung flat na pong PVC. Ayan, flat. Kasi yan yung gagamitin natin pang stopper or yung paglalagyan natin ng mga male adapter tsaka female. So, yan po pala yung mga gagamitin natin. So, yan, simulan na po natin paggawa. Ang una po pala natin gagawin ay maguguhit po pala tayo ng pabilog. Ito po yung gagamitin ko na naman, yung 2 inches. So, halos kasing laki po nito. Kukunin po natin yung pinakang bilog nito sa loob, yung inner. So, gagamit po tayo ng 2 piraso. Tapos, ikakat po natin ang pabilog din. So yan, may 2 na po ako. 2 pirasong tatabasin. So ito na nga po yung 2 pirasong na nakuha ko doon sa flat na PVC. Yan po yung korte ng ating hahasain. Kailangan po yung sakto lang po yung pagkahasa natin dyan. 2 piraso po ito. Yan po pala, natabas ko na yung nahasa ko na po pala itong 2 pabilog. Yan yung magiging stopper natin yan. So pag naghasa po pala kayo nito, kailangan yung sakto lang po siya dito. Hindi po yung maluwag, hindi din po yung masikip. Kailangan yung sakto lang. Gaya po niya saktong-sakto lang po. Para hindi tatapon yung Derniture. Ang po nating gagawin ay bubutasan po natin ito sa gitna. Yung makakapasok po itong female adapter. So, yung isa naman po ay bubutasan ko rin para makapasok din po itong male adapter. Yan. Kailangan po pala kung ilalagay nyo itong male at saka female adapter, kailangan po yung gitnang-gitna para hindi tatabingi pag
ipipix natin dun sa may chamber o sa tangke ng ating toy gun. So yan po, naguhitan ko na po siya sa gitna. So yan po yung bubutasan ko. Sa pagbutas ko po pala nito, ang ginagamit ko lang po ay drill. Ito po. So para hindi gagalaw yung ating bubutasan, kailangan butasan lang po natin to dito sa gitna. Tapos itutornilyo po natin dito sa kahoy para hindi gagalaw. So gaya po nito. Butasan na po natin sa gitna. Yan. Tornilyo po natin sa kahoy para hindi gagalaw. So ayan na po yung itsura niya. Tapos lilinisin ko na lang po yan mamaya. Yan po, nabutasan ko na yung dalawa. So lilinisin ko na lang po nitong, ito po yung aking gagamitin. Hindi ko lang po alam yung pangalan nitong na kuha ko lang po dito sa aking gamit. So siyempre sasalang natin sa drill. Pagtapos na po pala itong butasan, ito po yung magiging itsura niya. So, pwede nating ipasok itong ating mga adapter. So, ayan, yan ang magiging itsura niya. Kailangan po mas maganda pong pagkabutas nyo, yung fix na fix lang po itong ating mga adapter para mas maganda. Ayan po. Yan o, fix na fix po yung butas ko. Fix nyo na po pala to, kailangan lagyan nyo ng shoes glue para lumikit po siya, tsaka para mas matibay. Susunod naman po natin palang gagawin ay magputol po kayo ng 1 inches na 1/2 or 20 mm yung PVC pipe. Ito po yung yung itsura niya. Ano po siya? 20. Putol lang nga po kayo ng ganitong PVC pipe, yung ating 1 inches. Lagyan nyo po dito ng uka-uka. Gaya po niya, no? Yung nakikita nyo. Yan, o. Yan. Yung mga parang may kanto-kanto. Siya po kasi yung magsisilbing ating one-way valve. Ito po yung ating pangharang sa pressure para hindi lumabas. Ito naman po yung lalabasan niya ng ating denatured alcohol. So, bali magiging ganyan yung itsura niya sa loob. Yan. Pag nakadikit na po siya dyan, papasok po yung ating denatured dito sa kabila. Tapos naman po, itong ating isang male adapter, pag magpuputok po yung ating toy gun, ito naman po yung ating magsisilbing one-way valve. Yan. Aharang po siya dyan para hindi po papasok doon sa ating tangke ng denatured alcohol. So, ganyan po yung magiging itsura niya. Yan. Ito po yung pinakang magiging one-way valve natin. Sana po naiintindihan niyo po yung ito na po yung ating susunod namang gagawin. Ipapasok po natin itong Holland dito sa male adapter. Ganyan po yung itsura niya. Pagkatapos po, yung nilagyan po natin ng uka-uka, siya po yung ating ilalagay dito sa loob. Wag nyo lang pong isasagad yung ating PVC pipe dito sa loob kasi dapat lagyan natin ng espasyo para gumalaw yung ating Holland. So ayan po. Kung naririnig nyo, umaalog po siya. Ito po yung ating one-way valve. Hindi na po natin kailangan ng gasket. Kasi pag humarang po dito sa may male adapter yung Holland, hindi na po papasok dito yung. Nalagay na nga po natin to. Pag na-fix na po natin yung para sa one-way valve, ilagay na rin po natin tong stopper. Yung ginawa ko kaninang may male adapter na may stopper. Yan po. Ilalagay na po natin siya dito. Yan.
So, ayan po yung itsura niya. Ganito po yung magiging itsura niya. So, pag nag-pump po tayo, lalabas po dito yung denatured alcohol. Pag pumutok naman po yung ating toy gun, ay magsasara po yung hole dito sa ating male adapter. Mas matibay, lagyan natin ng fuse glue. Ito po natin gagawin ay magputol po na naman po tayo ng ganito. 1/2 inches na size or 20 cm na PVC pipe. Kagaya po nung kanina, yung dito yung pinasok natin. Yung ano niya po pala, yung haba niya ay nasa 4 cm. Kung sa inches naman po ay 1 and 1/2. Ito naman po pala yung ating ilalagay dito sa female adapter. Dito sa female adapter ilalagay natin. Ganyan po yung magiging itsura niya. Papasok po natin dito. Kailangan po nating lagyan ito para hindi po hindi tatapon yung ating derniture o kung aalugin man natin. So yan po. Yung magiging itsura niya po sa loob ng ating tangke, ganyan po yung magiging itsura niya. So yan po. Sana po na susubaybayan niyo yung aking tinuturo sa inyo. Ganito po yung magiging itsura niya sa loob. Yan. Kahit alugin natin, hindi tatapon kasi may stopper. Pagtapos na po nating i-set up itong ating lalagay sa tangke, pwede na po natin itong lagyan dito ng mga epoxy. Yan. Diyan. Kailangan lagyan po natin ng epoxy yan para hindi lalabas yung ating denatured alcohol. Pag mag-a-apply na po pala kayo nitong epoxy, ang diskarte lang po para hindi dumikit sa kamay, gagamit po kayo ng tubig. Yan, isasawsawin nyo lang po yung kamay nyo. Tsaka saka nyo po kakamayin yung epoxy. Yan, hindi didikit yan sa kamay pag may tubig. Para po mas magandang ilapat dito sa ating lalagyan. Yan po, malinis pag gagamit ka ng tubig. Malinis tingnan, no? Hindi kagaya nung pag hindi ka gumamit ng tubig. Kung saan saan napupunta yung epoxy. Ayan na po. Nalagyan ko na ng epoxy sa loob. So yan, pag nalagyan na po natin ng epoxy, pwede na po nating ilagay ito. Yung ilalagay nyo po pala dito, yung may hole, dapat yun po yung nasa loob ng ating tangke. Ganito po yung itsura niya. Pagkatapos po pala, kailangan, kung saan po pala nakaharap yung ating chamber, dun po natin ilalagay itong male adapter. Gaya po nito. Ito po yung ating chamber. So, dyan po natin ilalagay sa harap niyan yung male adapter. Tapos, dito naman po sa kabila, dito po yung female adapter. Yan, ganyan po yung magiging itsura niya pag ilalagay natin. Bago nyo po pala ilagay ito dito sa loob, kailangan lagyan nyo po dito kahit po konting epoxy para masigurado pong hindi lalabas yung ating derniture. Ito po yung itsura niya. Saka bago nyo po isasalpak yan yung ating male adapter. So, pag maglalagay po pala kayo nitong stopper dito, itong male adapter, kailangan po ay nakapantay lang po siya dito sa tangke. Yan. Ganyan po. Hindi nakausli yung kanyang yung parang nut. Ito pong may mga kantong to. Kailangan pantay lang po siya dito. Kasi para nakalapat po siya dito sa ating body chamber. Yan o. Pag nilagay natin, dikit na dikit po siya ganyan. Nakaganyan po siya. O pwede naman pong isalpak nyo po dito bago nyo po lagyan ng fuse glue para siguradong fix na fix.
So ayan, pag na-fix na po nga ng ganyan, ayos na yung pagka-setup. Lagyan nyo naman po dito ng shoes glue. Saka nyo patungan ng epoxy. Sunod po, pwede na po natin ilagay itong ating female adapter. Yan. Kung ano po yung pagkaka-setup dito sa kabila, dapat ganoon din po dito sa kabila. So, lagyan din po natin ng epoxy para... So, yan po pala. Pwede naman po natin ilagay itong yung female adapter dito sa kabila. Kung ano po yung pagkaka-setup dito sa kabila, ay ganoon din po dito sa kabila. Yan. So, yan. Kailangan po naka-align din po ito. Tsaka pantay din po yung pagkalagay. So, yan. Lagyan din natin ng epoxy para mas matibay. So, ayan, pag nalagyan na natin ng epoxy, pwede naman natin itong ilagay. Ayan po. Kailangan pantay din po yan. Hindi uusli dito yung parang nut. Itong may mga kantong to. Yan po, pantay. Gaya po nung sa kabila pantay. Ito lang po yung uusli. Kasi po itong may thread na to, ito po yung babaon dun sa may chamber. Yan po yung ilalagay natin dito. Yan po yung magsisilbing kapit dito sa chamber. Yan. Yan po. Yan po. Ganyan po yung magiging itsura niya. Para mas lalong tumibay, lagyan na po natin to ng epoxy. Tsaka dito sa kabila. Papantay lang po natin para hindi lalabas yung derniture sa loob kahit mag-pump tayo ng mag-pump. So, ito na nga po pala yung magiging itsura niya pag nalagyan na natin ng epoxy. Yan. Yan po yung magiging itsura niya. So, kailangan lang po yung papantayin nyo po para magandang tingnan o malinis tingnan. Susunod naman po pala natin gagawin ay itong balloon pump. So, ayan. Ito po yung balloon pump. Nabili ko lang po ito sa halagang 85 pesos po ata yun. So, ayan po. Madami pong mabibilihan nyo po nito. Tapos, ito po pala yung ating male adapter. So, ang gagawin po natin ay ilalagay lang po na siya natin dito. Nakaganon po siya. So, para magkasya po ito, kailangan lagyan natin ng masking tape. Yan po. Para pala hindi kayo aksaya ng maraming masking tape, mas maganda pong putulin nyo na lang po dito. Yan. Tapos yung kukunin natin, ito lang pong may thread. Yan, puputulin nyo po hanggang dito lang. Kasi pag dito tayo maglalagay ng masking tape ay madaming kukonsumuhin. Pero pag dito po, dahil maliit lang, konti lang. So, ayan po yung magiging itsura niya. Yan. Inalis ko lang po yung dito, yung nakadugtong. Ayan, nilagyan ko na nga ng masking tape. So, ayan. Tingnan nyo po. Ito lang po yung magiging niyan, itsura. Ayan nga po yung magiging itsura niya. So, ito pong sobrang to.
tanggalin lang po natin. Yan na po siya. So, pagkatapos po nun ay gagamit na po tayo nitong level hose. Ito po yung magsisilbing pangtulak ng hangin sa derniture. Kasi pag hindi po nilalagyan nito, mahina po yung pressure na pumapasok papunta sa chamber. So, madali lang po ilagay ito. So, susukatin lang po natin kung anong haba nito dito. Yan. Huwag nyo lang pong isasagad dito kasi pag sinagad nyo yung level hose, baka pumasok naman yung derniture. Kailangan yung tama lang. So, yan po. Yan, ganyan lang po yung sukat yan. Isasama nyo na po yung doon sa balon. So, ayan po. Ganito lang kahaba yung gagamitin natin. So, pagkatapos naman po, ipapasok natin itong level hose dito sa tubo ng balloon pump. Yan na nga po yung magiging itsura niya. Yan. So, yan. Meron na tayong balloon pump na gagamitin natin sa ating derniture alcohol tank. Para hindi matanggal to, kailangan lagyan natin ng fuse glue para mas matibay. So, yan. Pagtapos na po nating lagyan ng fuse glue, yan. Pwede na nating ilagay dito sa ating alcohol tank. Ayan. Ganyan lang po yan. Oh. Dahil naka-thread naman po ito, ipapasok lang natin dyan. Yan, saka natin i-thread. So, ayan po. Meron na po tayong derniture alcohol tank. So, ayan po. Sa mga nag-request po pala nito sa akin, ayan po, panoorin nyo po yung video to. Sana po ay masubaybayan nyo yung mapapanood nyo po dito sa tutorial ko pong ito. So, ayan na. Madali lang pong gawin, basta susundin nyo lang po yung mga ginawa ko dito. So, ayan na. Yan, pag pinampo natin siya, lalabas po yung alcohol dito, papunta sa chamber. So, pag pumutok naman po yung ating toy gun, yung one-way valve po dito ay maglalak. Kaya hindi po papasok dito yung hangin. So, yan. Pwede natin ilagay ito dito. Yan. Yan na po yung magiging itsura niya. Yan o. Ang ganda po. Pulidong pulido. So, yan. So, yan po mga ka-hunter. Sana po may natutunan na naman po kayo dito sa video kong ito. So, kung nagustuhan nyo po yung video kong ito, pa-like and share naman po ng video ito. At pa-subscribe na rin po ng channel ko kung hindi ka pa po nakapag-subscribe. So, hanggang sa muli po. Abangan nyo naman po yung mga susunod kong video. Salamat po sa panonood.